Siguraduhin mo rin na walang makakamanman sa'yo. Okay po, Don Emmanuel. Agad umandar ang kotse at binigay sa akin isang lalaki ang box na naglalaman ng memory card. Para akong pinupunit habang nakatingin sa labas. Sa kabila ng pagmamakaawa ko kanina, ginawa pa rin ang plano niya. Totoo ngang wala akong puwang sa buhay niya. Totoo ngang hindi totoo ang pagmamahal na pinapakita niya sa akin. Mabilis ako nagpahid ng mga luha at ikinalma ang sarili. Nanginginig ang mga tuhod ko nang marating namin ang lugar. Mahigit 35 minutes din ang biyahe at malayo pa ang lumang gym kung saan kami huminto. Diretsohin mo lang ang daan. Sabi ng isang lalaki. Napatigil ako sa paglalakad na makita ang sasakyan sa hindi kalayuan. Napatitig ako sa driver's seat kung saan siya nakaupo. Agad ako nag-iwas ng tingin na magtama ang mga mata namin. Gagawin ko ang lahat ng gusto niya. Madawit man ako sa kaguluhang to ngayong gabi, wala na akong pakialam pa. Agad ako naglakad papuntang lumang gym. Hindi ko alintanang kadiliman ng kaunting ilaw na nakakabit sa poste. Agad ko siyang pinadalhan ng mensahe na nandito na ako sa labas. Kinabahan pa ako nang sabihin niyang pumasok ako sa loob. Nanginginig ang tuhod ko papasok at may nakita akong lalaki na nakaupo sa isang silya at nakagapos sa mga kamay. Nanlaki ang mata ko na makilala ko siya. Si Harris ito. Napakabog ang dibdib ko dahil alam kong apo siya ni Don Emmanuel. Akala niya wala pa rin akong alam tungkol sa katotohanan yon. Sinidlan ako na matinding takot dahil may gagawin siyang laro ngayong gabi at ako lang ang tanging pain nito dahil kadugo niya si Harris. Nakatitig lang si Harris sa akin at nakita ko, napailing siya na tila sinasabi niya na huwag akong lalapit. May nakapaligid sa kanya mga tauhan ni Don Emmanuel at alam kong marami rin ang nagtatago dito. Finally, you're here. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Napalunok ako na makita si Don Emmanuel na may nakaplaster na kakaibang ngiti sa mga labi. Akin na. Napatras ako, tinago ko sa likod ang bitbit kong maliit na box. Pakawalan mo ang kapatid ko. Napangisi siya dahil sa sinabi ko. Kahit alam kong hindi kami magkadugo, sumakay pa rin ako sa mga nangyayari. Hindi ko na kasi alam kung buhay pa ba ako paglabas ko dito. Okay, madali lang naman akong kausap eh. Kinalagan niya mula sa silya ngunit ang kamay ni Harris nakaposes pa rin at tinawakan niya to sa braso. Give me what I want and I will give you what you want. Naglakad ako dahan-dahan papunta sa pwesto nila at inabot ang box. Freeze! Nanlaki ang mata ko nang bigla na lang niya akong hinila at tinutukan ng barel. Ang braso niya nasa leeg ko at si Harris hawak din ng isang tauhan niya. Pumasok ang maraming pulis at NBI. Napakabog ng sobrang lakas ang dibdib ko dahil sa kaba. Mamamatay na yata ako ngayong gabi. Subukan niyong lumapit, papatayin kong babaeng to. Sumuko ka na, Emmanuel Dominador. Napapalibutan ka na namin. Sigaw na isang lalaking matangkad, nakasuot ng damit na may pangalang NBI. Napaiyak ako nang tumawa na naparakas si Don Emmanuel. Alam ko naman na mangyayari ito. Estefan, my friend, alam kong nandito ka. Lumabas ka na dyan, magsasaya tayo ngayong gabi? Nakarinig ako ng ilang pagkasa ng barel at may isang nakasuot ng NBI uniform na tinanggalang takip niya sa mukha. Napatitig ako sa kanya at hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Oh, Edgar Haruki Estefan, how are you? Bitawan mong anak ko, Dominador. Hayop ka? Napaiyak ako dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin siya ang totoo kong ama. Bakit sa akin ka nagagalit, kaibigan? Alam mong si Mondragon ang kumidnap sa kanya, hindi ba? Long time no see, Dominador. Napalingon ako na lumabas siya sa isang exit. Wala siyang dala na kahit anong armas at nakapumulsa lamang siya habang naglalakad. Gusto kong isigaw ang pangalan niya pero tanging iyak lamang ang nagawa ko. Hindi ko pa rin nalilimutan na siyang dahilan kung bakit nalagay ako sa sitwasyong ito. Natigilan si Don Emmanuel na makita siya. Mas lalong humigpit ang pagkakasakal niya ng braso niya sa leeg ko, kaya napaubo ako. Finally, nagkita na rin tayo. Napagod ka na ba sa katatago? Ikaw pa talagang lumusong sa sarili mong kamatayan. Ha, wag mo kong tinatakot dahil ikaw ang kidnapper ng babaeng to. You also killed my wife and your dad is the money heist. Napatingin ako sa kanya nang tumawa siya, tila isang demonyo. Tumingin siya sa totoo kong ama habang nakapumulsa pa rin. Oh, come on. Eh bakit desperado ka na makuhang memory card na yan? As far as I know, naglalaman niya ng mga evidence sa lahat ng pagnanakaw mo ng pera ng company ni Dad. Yung babaeng hawak mo,
Nagpanggap siya bilang maid sa mansyon ko para makuha yan. Hindi ba't accomplice mo ang yaya niya noon na kinalala niyang turing niyang ina? Ikaw ang nag-kidnap sa kanya para ipitin ako sa huli, Dominador, hindi ba? But look, palpak ang plano mo? Sinungaling ka. Napapikit ako dahil sa sobrang lakas ng pagsigaw niya. Hayop ka, Dominador. Mabubulok ka sa kulungan. Bago mangyari yan, Estefan, mamamatay munang babaeng to. Ibaba niyo mga baril ninyo, kung hindi, pasasabugin kong ulo niya. Ngunit hindi pa rin nila ibinaba ang mga baril na hawak nila. Sige, ayaw nyo? Sasabog tayong lahat dito. Nilipat niya ang braso niyang may hawak na baril at tinaas ang isang braso. May hawak siyang remote control at hindi ako tanga para hindi malaman kung para saan to. Ibaba ninyo ang mga baril ninyo. Utos ng matangkad na lalaking NBI. Dominador, mukhang di na yata gumaganang bombang tinanim mo rito. Natatawang sabi ni Hendrix. How about, ibigay mo na lang yung buhay mo sa akin. Marami ka ng atraso, tanda. Bago mangyari yan, mamamatay na muna ang babaeng ito. Napatili ako dahil bigla na lamang siyang napaluhod at bumulagta. Nanginig ako nang makitang may tama siya sa binti at braso. Marahil ay sniper ang bumaril sa kanya. Ngunit agad akong napaupo dahil may narinig akong palitan ng putok. Napaiyak ako nang bigla na lang may humila sa akin. Sinandal niya ako sa pader at nagkatitigan lamang kami na makilala ko kung sino siya. Gusto ko siyang yakapin at gusto kong umiyak sa mga bisig niya. Ngunit mas nangibabaw ang galit ko sa kanya. Paano niya nagagawang ipahamak ako dito? Ngunit biglang may humila sa akin at mabilis na ring hinila pabalik ang braso ko. Nagkatitigan sila ng lalaking kasing tangkad niya na nakasuot ng NBI uniform. Let's go of my sister, Mondragon. Tama ng panahong nalayo siya sa amin dahil sa mga kaguluhan ng pamilya natin. Napatingin ako sa kanya at nakita kong napaigting ang panga niya at pinakawala ng braso ko. Nasaktan ako na sobra dahil sa pagbitaw niya. Ibig sabihin ito na ang katapusan ng lahat sa amin? Pakiramdam ko lumulutang pa rin ako sa kawalan dahil sa mga nangyari kagabi. Kaharap ko ngayon ang mga magulang ko at kapatid kong si Hiro. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na nahanap na nila ako at nandito na ako sa poder nila. Punong-puno pa rin ang kaguluhan ng isip ko. Hindi pa rin maalis ang takot na naranasan ko kagabi kaya halos hindi pa rin ako makapagsalita. Naramdaman kong hinahaplos ng isang magandang babae ang kamay ko at lahat ng pictures ko ng baby pa lamang ako ay nakalatag sa table na nasa harapan namin. Umiiyak pa rin siya habang paulit-ulit na kinukwento kung paano nila ako hanapin sa napakahabang panahon. Mom, don't force her to speak. She still have a phobia. I know. Kailangan natin siyang dalhin sa doktor? Don't worry, papunta ng doktor na request ko. Olivia, stop panicking. She will be fine. Our daughter will be fine. Di ko naiintindihan ang pinag-uusapan nila basta alam ko walang ibang masakit sa akin kundi ang puso ko. Mas nangingibabaw pa rin ang hapding nararamdaman ko kaysa takot na naranasan ko kagabi. Bigla na lang akong napahikbi kaya't nataranta silang lahat. My God, anak, what happened? Anong nararamdaman mo? Hana, nasa na ba ang doktor? Natataranta niyang sabi, ngulit mabilis ko siyang niyakap. Kailangan ko na masasandalan ngayon. Parang hihimatay na ako. Shh! Nandito lang si Mommy, hindi kita iiwan. Hindi na kami papayag na mawala ka ulit. Umiiyak na sabi niya, kaya't napakalakas ako sa kanya. Tinitigan ko siya at namamangha ako sa itsura niya. She is so pretty kahit na may edad na siya. And nakikita ko ang mga mata ko sa mga mata niya. Magaan din ang loob ko sa kanya kaya kahit hindi pa dumating ang DNA test result, alam ko sa puso ko na siya ang tunay kong mga magulang. Mommy, hindi na ako aalis. Dito lamang ako. Agad niya ako niyakap at sumali na rin sina Dad and Hiro. Kahit papaano gumaan na ang pakiramdam ko. My daughter, nandito na ang doktor. He need to check on you. Tumango ako kay Dad at pilit na nilabanan ang nararamdaman kong kaba dahil sa mga nangyari kagabi. Ate, are you okay? Napalingon ako sa kanya at gumiti. Pipilitin kong maging okay, huwag kayo mag-alala. Inila ako ni Dad at niyakap at hinalikan sa noo. Napatiyak na lamang ako dahil ngayon ko lang naramdaman ulit ang mayakap ng isang ama. We miss you so much, anak. Madamdaming sabi niya. Napayakap ako pabalik sa kanya at natigilan lamang kami nang sabihin ng isang kasambahay na nasa sala ng doktor. Papasukin mo na lang siya rito. Maya-maya ay bumaling bumakas ang pinto at mayroong pumasok ngunit nakayuko lamang ako. Agad akong natigilan na mag-angat ako ng tingin. Malalim siyang nakatitig sa akin. Hindi ko may alis ang mata ko sa kanya.
Good morning, Mr. and Mrs. Estefan. Same to you, Hiro. Hi, I'm Dr. Val. Sisimulan ko ng pag-check ng blood pressure mo. Napatitig lamang ako sa kanya. I will give you some vitamins na siyang magpapakalma sa'yo. You just need to take a rest and you have to take a therapy. Hindi kita po persahin kaya tomorrow is the schedule for your therapy. Kaya, sana, hindi kita po persahin kaya tomorrow is the schedule for your therapy. Thank you, Doc. She badly needs... Mom, hindi na ho kailangan. No, anak, kailangan mo yon. You're not fine. Hindi birong naranasan mo. Napaiwas ako ng tingin kay Val. Nakatitig siya ng matalim sa mga mata ko. Ate, heal yourself. Dito ka na muna. We have to go to the Supreme Court for the trial of Dominador. Huwag ka na mag-isip ng kung ano, okay? Kami nang bahala and we'll make sure na hindi na siya makakalabas pa. Anak, we're going. Ipapanalo ko ang lahat ng to. Magpagaling ka dahil kailangan ka doon on the next day. Napatango ako sa kanya at umalis na sila. Thank you again, Doc. You're welcome, Mrs. Estefan. Can I talk to her again? Of course, anak. Lalabas na muna ako. Tumango ako sa kanya at nang makalabas siya ng pinto, agad ako napatingin kay Val. I heard about the little girl who disappeared 21 years ago, but I did not expect that it was you. Val, galit ka pa rin ba sa akin? I want to, Hana, pero hindi ko magawa. You know I still love you. Nang malaman kong ikaw palang tinutukoy na anak ng mga Estefan, agad akong pumunta rito. I want to see you. Napayoko ako at maya-maya lang, hinawakan niya ako sa kamay kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ba pwede na ako na lang? Kaya kong ialay sa iyong lahat, Hana, kahit magmukha pa akong gago. Kahit pa siguro hindi mo ako mahalin. Napaiwas ako ng tingin at parang may dumagang mabigat na bagay sa dibdib ko. Val, ayoko kitang saktan pero alam kong nasaktan pa rin kita. Pero hindi maaari, kasal na kami ni Drex. What? Gulat na tanong niya at di ko may paliwanag ang mukha niya dahil sa sinabi ko. How? How did it happen? No, Hana, wag mong sabihin yan para lang ngayaan kita. Ramdam ko ang galit sa boses niya at napailing ako. Totoo lahat ng sinasabi ko, Val. Hindi kita niloloko dahil lang gusto kong tigilan mo na ako. It's a civil wedding. Naiiyak kong sabi at nag-iwas ang tingin. Napatango siya sa akin at napatawa. Sa dinami-rami ng babaeng nagustuhan niya, ikaw pa talaga? That devil! Agad siyang tumayo at iniwan ako. Gusto kong sabihin sa kanya hindi naman talaga ako gusto ng pinsan niya. Laruan lang ako. Walang puwang sa buhay niya. Impit akong umiyak at pinigilang wag makalika ng anumang paghikbi. Di ko na kaya ang sakit na nararamdaman ko. Ngayon naramdaman ko na kung paano mapaglaruan tulad ng sinabi ni Val. Lumipas ang ilang araw at di na siya bumalik para sa therapy ko. Ibang doktor ang pinadala niya. Ang totoo, di ko naman talaga kailangan ng therapy para mawala ang phobia ko. Kailangan ko ng gamot sa sakit sa puso. Kailangan ko makalimutan si Drex, hindi ang mga nangyari nung gabing iyon. Umaasang pupuntahan niya ako rito at humingi ng tawad at sasabing di niya sinasadyang sabihin iyon ngunit hindi nangyari. Wala siyang pakialam sa akin at naniniwala kong wala nga akong puwang sa buhay niya. Ngayon na ang araw ng trial para sa pagkidnap ni Don Emmanuel sa akin. Ayoko siyang pumunta dahil maaga akong nagising at napaduwal ako sa banyo. Di magandang pakiramdam ko ngunit kailangan kong ilihim ang nararamdaman ko dahil kailangan ako doon. Kaya siguro sumama ang sikmura ko dahil uminom ako ng lemon juice kahit wala pang laman ng tiyan ko. Paglabas ko ng kwarto naghihintay si Hiro sa akin. Alika na, okay ka lang? Napatango ako sa kanya at kumapit sa braso niya pababa ng hagdan. Naghihintay si Mom at Dad sa baba at napakapit na lamang ako sa braso ni Dad dahil parang umiikot ang paligid ko. Anak, are you okay? Anong nararamdaman mo? Ate, maupo ka muna. Inalalayan nila ako at umupo ako sa sofa. Maya-mayang nawala rin ang nararamdaman kong pagkahilo. Dediretso muna tayo sa ospital. Kapag kaya mo na pupunta tayo sa court at kapag hindi, wag na muna nating ipilit. Hindi, Dad. Kaya ko. Okay na ako. Kulang lang yata ako sa tulog. Are you sure? Tumango ako sa kanya dahil hindi maaaring i-postpone ang trial. Inalalayan ulit nila ako palabas ng bahay at magkatabi kami ni Mommy sa backseat. Inaantok din ako nang hinawakan niya ako sa ulo at sinandal to sa balikat niya. Napayakap ako sa kanya at nawalan ako ng ulirat. Hana anak, we're here. Naalimpungatan ako at umayos ng upo. Inayos ang buhok at bumukas ang pinto ng sasakyan. Okay ka na ba, ate? Kumapit sa braso ko ni Hiro. Napatango ako sa kanya at gumiti siya sa akin. Ngunit napalingon ako sa kotseng pumarada, hindi kalayuan. Agad nag-init ang dibdib ko na makilala kung sinong lumabas sa driver's seat.
Nagtamang mata namin at wala akong ibang naramdaman kundi inis at pagkamuhi sa kanya. Agad akong umiwas ng tingin at inaya si Hiro na pumasok ng building. Bakit ganun makatingin si Mondragon sa'yo? May ginawa ba siyang masama nung nahuli kanyang inutusan ka ni Dominador? Tanong ni Hiro. Wala. Wag na natin siyang pag-usapan. Pagdating namin sa loob, maraming nakaupo. Nakita ko rin si Don Emmanuel na nakasuot ng kulay orange na damit at nakaposa sa mga kamay. Umupo na kami at nakita ko rin siya na umupo sa kabila kasama ng lawyer niya. Nagsimula na ang trial at wala akong maintindihan sa mga nagaganap dahil ilang beses ko siyang nahuhuling nakatingin sa gawi ko. Paulit-ulit bumabalik sa akin lahat ng mga sinabi niya. Nagdesisyon ako kagabi na mag-file ng annulment at di ko alam kung kailan ko yun sasabihin sa kanya. Pakiramdam ko di ka kakayanin kapag lumabas na yun sa bibig ko. Ate, tumayo ka na. Nagtaka naman ako na nakatingin silang lahat sa akin. Oras na pala para magsalita ako. Napatayo ako at hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya nagsalita na rin ako tungkol sa kung paano ko inutusan ni Don Emmanuel. Kung sinong mga magulang na nakita kong tumayo na rin siya. Sinabi lahat ng nalaman at mga ebidensyang meron siya. Nakatitig ako sa kanya at ang sarap niyang batoy ng sapato sa ulo. Napatingala ako dahil biglang umikot ang paligid ko. Hindi ko na marinig lahat ng sinasabi nila at nandidilim ang paligid ko. Hana anak! Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Napatitig sa puting kisame at naramdaman kong may humawak bigla sa kamay ko. Anak, mabuti gising ka na. Mom, nasan ako? Nasa ospital ka. Inimatay ka kanina pagkatapos mo magsalita. Huwag ka mag-alala, papunta na ang doktor. Nakaramdam ako ng panganganay ng batok kaya unti-unti akong bumangon. Tinulungan ako ni Mom na sumandal sa headboard at bumukas ang pinto. Pumasok doon si Dad at si Hiro. Ngumiti sa akin ang babaeng doktor at muling inalam ang blood pressure ko. I am Doc Alice and I'm a gynecologist. Napatitig ako sa kanya dahil naalala kong pangalan niya. Siya ang doktor na sinasabi ni Val at tinutokso niya kay Drex. Nakaramdam ako ng inis dahil maganda rin pala siya. At a gynecologist, a doctor in pregnancy. Napakabog ang dibdib ko sa kaba. What do you mean, Doc? Nagkatinginan kami ni Hiro at naiwas ako ng tingin. She's 4 weeks pregnant and you're so lucky because you're healthy. That's why maganda rin ang kapit ng baby mo. Parang nabingi ako nang marinig ang sinabi niya. Napatitig silang tatlo sa akin at hindi ko alam ang sasabihin ko. Bakit ngayon pa? Kung kailan gusto ko na mag-file ng annulment dahil lang laruan ako para sa kanya. Please, bumalik ka para sa follow-up check-up. Every month, kailangan bumalik to secure the baby and also para na rin sa prenatal care dahil kailangan mo ng vitamins. At nadepende yun sa'yo kung saang doktor mo gusto magpa-check as long as sinusunod mo lahat ng payo for your baby's safety. For now, okay naman ang blood pressure mo, but you can still take some rest at kapag kaya mo na, maaari ka nang i-discharge. Excuse me. Umani na nakabibinging katahimikan na lumabas siya at naramdaman ko ang paghawak ni Mom sa kamay ko. Why didn't you tell us, anak? Sinong ama ng dinadala mo? Di ako nagsalita at di ko alam ang sasabihin. Pinigilan ko ring umiyak sa harap nila. My daughter, please sabihin mo sa amin. And whoever he needs to take his responsibility. He needs to marry you. Hindi ako papayag bilang ama mo na hindi ka pananagutan ng amang dinadala mo. Napatulo ang mga luha ko dahil sa sinabi niya. Dahil ang totoo hindi kasalang gusto ko kung hindi annulment. Masakit sa akin ang gagawin ko, lalo na sa magiging anak ko. Hindi niya mararanasan ang magkaroon ng pamilyang buo at masaya. Pero hindi ko mapipilit ang mga bagay. Hindi niya ako mahal at hindi ko na kaya pang magpakatanga at magmakaawa ulit sa kanya tulad ng ginawa ko nung gabing yon bago niya gawin ang mga plano niya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang sinabi niya na hindi niya na ako kailangan pa at isa lang akong laruan para sa kanya. Sinasaktan niya ako at nagpanggap na mahal niya, ngunit kasariling kapakinabangan lang pala ang nais niyang makuha. Ate, please, sabihin mo sa amin kung sinong amahan dinadala mo. Boyfriend mo man siya o kahit walang namamagitan sa inyo, he needs to take his responsibility. Babalian ko ng botong lalaking yun pag tinakasan ka. Narinig kong sabi niya at hindi ko magawang magsalita. Gusto ko nang umuwi. Sa bahay ko na lang sasabihin, please. Nakatungon kong sabi. Nakikita ko sa mata ni Mom, natutuwa siya. Pero may halo itong lungkot. Marahil hindi nila ina-expect na buntis pala ako. Kakahanap pa lang nila sa akin at eto magkakaapo na kagad sila. At di ko alam magiging reaksyon nila kapag nalaman nila kung sinong ama ng dinadala ko. Hindi ko alam kung sasaya ba ako o hindi dahil lang ang sabi ko noon handa akong magbuntis, lalo na kapag siya ang ama.
Ngunit ngayong nagbunga ng lahat ng peking pagmamahal niya sa akin, parang nanghihina na ako. Siguro naman di ko na kailangan pang ipaalam sa kanya ang tungkol sa dinadala ko. Yes, he is the father. Pero di naman niya talaga ako mahal. Kaya sigurado wala rin siyang pakialam kahit sabihin ko, magkakanak na kami. Inalalayan ako ni Hiro palabas ng ospital. Naghintay kaming saglit dahil kinupa ng driver ang kotse sa car park. Are you alright? Mahinang tanong niya sa akin. Napatungo ako sa kanya at pilit na ngumiti. Ngunit gano'n na lamang ang pagkabog ng dibdib ko na makita ko si Jex na nakadungaw sa itaas na parte ng building sa kabilang side. Nag-init ang dibdib ko dahil sa inis, ngunit agad akong napakilos na makita ko siyang nagmamadali pababa. Agad kong inaya si Hiro at sumakay na kami ng kotse. I forgot. Siya pa rin nagmamayari ng ospital na ito at paano hindi niya malalaman ang tungkol sa pagbubuntis ko, gayong empleyado niyang lahat ng nandito? Agad tumakbo ang sasakyan at nagpabuga ako ng hangin dahil di niya kami naabutan. Ayoko siyang makaharap kahit kailan. Alam ko naman hindi siya makakalapit sa bahay at ipapadala ko na lang annulment paper sa lawyer namin dahil baka hindi ko kakayanin na hingin ang pirma niya ng personal.